kung papayag po siya, direct, pwede bang mag-react din, no? Pag nagtanong sa akin, sasagot ako, pwede rin siyang mag-react. Kung ayaw niya, okay din. Kung magtanong sa kanya, Mr. Moderator, pwede ako mag-react. Kung ayaw ko, pwede rin, di ba? So ganun lang ha. Pero walang, mga audience ha, huwag tayong makipagdebate ha. Isang tanong, tapos sagot. Kung ayaw niyo yung sagot, pabayaan niyo na po kami ha. Maraming salamat po. Maraming salamat po. O sige, start na natin yung question na okay. natin. So ito, walang limit yung questions? Or ano ba? Siya ang bahala. Okay. Ako hindi po ako maabamak lang. May naisip lang ako. So, sa inyo po ba bilang sa pananampalataya ng Islam, sa inyo po ba, ano po ba yung tinatawag nyo na nagkakaroon kayo ng parang, kasi limawa, sa Mindanao or sa ibang mga bansa na nagkakaroon kayo ng tawag noon, yung suicide, jihad, I mean, no? Naintindihan ko po yung jihad. So, bakit po ba kailangan mag-jihad na tapos, bakit po parang sa inyo, parang okay lang po minsan na, antindi kasi nung yung mga napanood ko nung mga nakaraan dati na pag gilit ng liig ng mga ilang mga level ding hindi po ako mag-aano, no? Hindi po ito pang... Parang ang layo ng topic ha. Hindi Concept po, of Diyos hindi po. pero Hindi, ano lang po. pinaluan mo ng ganyan. Pero Hindi. okay lang sa akin, okay lang. Sige. Kasi ako po ay nagsusuri din po. So, nagtanong lang po ako doon. Okay, sasagutin na kita. Ano po yung utos ng Diyos ninyo? Kasi sa Kristiyano, hindi po inutos na pumatay. Yun po yung... Apo. Sagot muna ako sa Bible. Hindi po totoo na hindi po nag-utos ng pagpatay ng walang kapakundangan sa Bible. Pakibasa mo nga unang Samuel 15, 3. Ginamit ito ni Netanyahu. Sino po yun? Netanyahu para isa-justify niya yung pagpatay ng mga bata sa Palestine. Yung genocide. Pakibasa. Pakinggan mo. Ngayoy yumaon ka at saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipunin ang buo nilang tinatangkilik at huwag kang manghinayang sa kanila kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. Isang talata lang yan, Das. Marami pa. Sa Quran, wala kang makikita na magpatay ng walang pakundangan. I challenge you, wala. Ngayon, kung ano yung nasasabi mo sa balita, alam mo, paninira sa Islam yun. Impact, kaya nga ka nandito, mapayapa. Nakikita ko na po, mapayapa mga Muslim. Opo. Ngayon, kung tatanungin mo, ang tinatawag mo, napanood mo yung mga ISIS, alam mo, ISIS, hindi po mga Muslim yan. Ang unang-unang pinagpapatay ng ISIS, mga Muslim din. Marami po kami mga kapatid na Syrian nagsasala rito. Bakit po sila umalis sa Syria? Pinatay po sila ng mga ISIS. Kasi ito politika to Dapat tinapik mo. Kasi ang lumika po ng ISIS, mga Zionists, hindi po Muslim. Yan po'y paninira sa Islam. Ano po? Ayan po masasabi ho namin. At kung totoo ng mga Muslim magugulo, bakit maraming Kristiyano sa Dubai? Maraming Kristiyano sa Saudi Arabia, sa Oman, sa Malaysia, namamasyal sila ron. Ako nagpunta sa Dubai, meron po tayong kababayan doon, 20 years na. Protestante. Hindi siya Muslim, hindi siya nag-Muslim. Ayaw niya umuwi ng Pilipinas. Kasi sa Qatar pala, sa Qatar, libre ang dialysis. Pag umuwi ako sa atin, makamamatay na ako. Lahat libre siya, inabsorb siya ng government. Pero, hindi siya pinilit pag-Muslim. Siya po'y protestante, 20 years sa Qatar, nagkasakit sa kidney, kasi nagtrabaho siya sa hospital government, inabsorb ng government, libre po ang kanyang dialysis. Ayaw niya na umuwi sa Pilipinas. Kung ang mga Muslim ay totoong magulo, dapat wala ng Holy Sepulchre sa Jerusalem. Mga kababayan, bakit may Holy Sepulchre sa Jerusalem? Kung saan daw namatay, inilibing at nabuhay na magmuli si Jesus Christ, dahil po kay Salahuddin, leader ng Muslim noong 13th century. Bakit po may wailing wall ang mga Muslim, ang mga Jew? Dahil po sa Muslim. Piniserve po ng Muslim ang religious relics po sa Jerusalem. Utang na loob niyo po yan sa mga Muslim, mga kababayan. Maraming salamat po. Any more question, Brother Doc? Hindi na po natuwa po. Okay na. Ngayon sa Bible, tingnan mo nakalagay sa
Yahweh nagsasalita dyan eh. Yung OHWs eh, patayin, pati sanggol, sumususo, patayin. At ang sabi ni Netanyahu, ito ang utos daw ni Hashem. Kaya ginajustify niya yung pagpatay sa Palestine. Paano yan? Sa Bible, marami pong pagpatay ng walang pakundangan. Sa Quran, wala po kayong makikita. Ang Muslim ba pwedeng makapatay? Oo, self-defense. Ayun. Pag pinasok mo ang isang bahay, pagtatanggol mo ng mahal mo sa buhay, natural. Kung may itak yung kalaban mo, nagpambuno kayo. Ang bawal, yung nakalagay sa Bible, murder yun. Apo. Pagpatay ng walang Si Moses nga pumatay eh. May capital punishment. Yan ang problema ng Sabadista. Murder. Si Moses tinan mo, si Moses ang nakareceive ng utos, huwag kang papatay, pero murder yun. Bakit si Moses pumatay? Bakit si Moses may capital punishment? Hindi naintindihan ng Seventh-day Adventist. Salamat, umalis ka doon. Apo. Okay po. Pwede magtanong siya, no? Pwede siya magsabi. Pwede po mag-request, pakilabot lang kay Brother Dax kasi nabanggit niya yung jihad. Pakilabot niya sa kanya kung anong ibig sabihin ng jihad sa atin. Maraming salamat po. Yung salitang jihad, loosely translated po, o maling translation yung Holy War. Apo. Wala pong Holy War na salita. Yung jihad po, actually yung Holy War, ang unang-unang gumamit po niyan, mga Crusaders, yung mga Katoliko. Naintindihan niyo po yun. Basahin po ninyo history. Yung Crusaders, nakita niyo, panoorin na lang po ninyo yung para magkaroon kayo ng idea. Yung The Kingdom of Heaven. Si Orlando Bloom. Yeah? Okay. So yung jihad po, ibig sabihin nun, struggle. May tinatawag po kaming jihadun nafs, struggle against yourself. Lahat tayo may jihad eh. Ano po ibig sabihin nun? Lahat tayo, meron po tayong pakikipagbaka sa ating sarili. Halimbawa, wala kang pera, gipit ka, kanya lang natutukso ka na magnakaw, mang-hold up. Kasi wala kang pera. Pero pinaglalabanan mo yun. Alam mo masama yun. Alam mo bawal yun. Ngayon yun ang jihad mo. Titiisin mo. Meron kang kapitbahay, magandang babae. Yung asawa niya, 3 taon na sa Saudi. Tinutukso ka. Alam mo, pangangalo niya yun. Malaking kasalanan. Titiisin mo yun, Brother Das. Hindi ka papatol doon. Titiisin mo yung tuksong yun. Ang tawag doon, jihad. Jihadun nafs. Paglalabanan mo ang sarili mong pithaya pagnanasa. So, mali po na sabihin ang jihad ay what? Holy war. Mali po. Kasi yung holy, muqaddis, ang hawar ay hak. Mali. Wala. Malayo. Jihad ay struggle. Meron tayong sariling struggle. Eh. Ako lang merong sariling struggle eh. Tanong nyo kung ano. Okay. Ayun. Thank you. Pareho po pala tayo. Salamat. Sige po. Meron lang po akong karagdagang itanong po. Kasi ako po ay nag-aral ng pagiging vegetarianism. Opo. Sa pagiging ano po ba, Islam, ano po ba yung concept ninyo or knowledge ninyo about sa healthy living? Elmawa kasi pa vegetarian hindi na for 2 years na try ko mag-vegetarian pero hindi ko po talaga kinaya eh. Kasi kaya nakakain po rin po ako ng Jollibee, McDo pero hindi po ako kumakain ng baboy. Hindi po ako kumakain ng mga anumang seafoods. Rather yung yun lang man po yung kung ano lang po yung inaalaw doon sa Leviticus na aking naaral doon. So sa inyo po pero mayroon po ako mga kasamahan na until now sila ay vegetarian at pinababalik nila ako para din kasi ang ngipin daw hindi daw ito inano para lang ngumata o ngumuya ng karne. So sa inyo po ba ano po ba ang sa palagay ang knowledge ninyo dito? So mga kababayan, tayo brainstorming hindi debate. Palakpakan natin sa Brother Josh ha. Kasi nga tayo sa kanya. Ito po, sana may kayat kayo at tularan nyo siya. Hindi kami nagdidebate ngayon. Para kami nagkakapi lang. Ginawa lang natin sa masjid eh. Ngayon, ito. Yung tanong niya ay walang masyadong kilalaman sa doktrina ng religion eh. No? Matutusin. Pangalawang topic na gusto ko after religion, yung kalusugan. Sa religion muna tayo. Ang utos po ni Allah subhanahu wa ta'ala, kumain kayo ng mga bagay na halal
at mga at-tayyibat. Tingnan nyo, bakit po may halal at tayyibat? Pag sinabing halal, yung hindi bawal ng Diyos. Yung pwedeng kainin pagdating sa pagkain. Of course, walang dugo, walang baboy, hindi yan ayon sa Diyos-Diyosan. Alam natin yun. At yung mga at-tayyibat. Pag sinabing at-tayyibat, mga mabubuting pagkain. Yung lulusog ka. Ngayon, inutusan ba tayong vegetarian? Hindi po. Halimbawa, pwede kaming kumain talaga ng karne. Yung mga cattle, kambing, yung mga walang pangil, tupa, kamelyo, baka, kalabaw, pwede ho. Bawal kami sa leon, yung mga exotic food, sawa, buhaya, yan, aso, pusa, yung mga carnivorous in nature. At sa medicine, hindi ka makakuha ng B12, vitamin B12, kundi sa hayop lang. Pinag-aralan ko yung vegetarian eh. Ako, with all due respect, kung gusto mong vegetarian, walang problema yon. Pero hindi kompleto yun, maniwala ka sa akin. Kailangan balance. Kumakain tayo ng karne, kumakain din tayo ng gulay, kumakain din tayo ng prutas. Magkakain pa man, may pagkakataon, for health reason, halimbawa ako, low carbs ako. For health reason, not for religious reason. Low carbs, hanggat nari, walang kanin. Kung magkanin man konti. Basta ang pagkain ko, fats, protein, carbs. Iniwasan ko kayo ng kanin for health reason. So yun po masasabi ko. Pero with all due respect, sa medicine, kung pag-usapan natin medical science, hindi po ako naniniwala na ang tao dapat vegetarian. Bakit? Sa paleontolic, sa unang panahon, ang mga tao po, mga ngaso. Ang kinakain po nila, what? Karne. At OMAD, one meal a day. Kita mo buhay nila, 200 years, 300 years. Tapos magaganda yung panga nila. Diba? Ngayon no, hindi ho eh. Hindi tayo hanggang, ang life expectancy na Pilipino, 60, 65. Lalaki 60, babae 65. Bonus na yung 80 ka eh. Maraming Pilipino, bulagta na 60, 65, 70. Yes po. So yun po, maraming salamat. Salamat po. Now, Ustad, may bisita tayo sa other faith. May tanungan siya si Brother Rene. So, di na lang natin pero may question siya. Ibigay ko yung Ayun mic pa sa kanya. video. Sige. So, tanong ko lang, kasi yung Quran at saka yung Bible, so, yung po bang Bible, hindi nyo ginagawang basihan po ba yon? Ano po? Yung Bible? Opo. Kasi ang Bible ay binubuo ng Old and New Testament. Opo. Oh. And then, ang tanong ko, kasi sa inyo ay Quran sa Muslim. Opo. Oh. Ngayon, ang Bible ba, hindi nyo kinoconsider na Word of God, ganyan? Maraming salamat po. Hindi po. So, hindi nyo... Naniniwala po kami sa maunang kasulatan. Pwede ko pang mag-quote muna sa Quran, ha? Tapos bago tayo. Sabi po ng Quran, Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutub. Ang mga mananampalatayang Muslim sumasampalataya sa kaysa ni Allah, sa kanyang mga anghel, at sa kanyang mga aklat. Ano po yung aklat na yun? Halimbawa, Scrolls of Abraham. Halimbawa, Taurat ni Moses. Halimbawa, Psalms of David, Sabur. Halimbawa, Injil o Gospel ni Jesus. Pero in all respect, hindi po kami naniniwala na yung Injil o yung Torah, yun yung Bible. Kasi yung totoong Torah at Injil, ibinababo ni Allah kay Propeta Moses, ibinababo ni Allah kay Injil kay Jesus Christ. So yun po masasabi natin. Ang Bible po natin ngayon, sa New Testament, karamihan dyan, may 13, the so-called 13 apostles, 13 letters, epistles ni Pablo, na una po, pinakamatanda sa gospel kay Pablo. Nagtataka ko, bakit po kay Pablo pinakamatanda? Gayon din naman hindi sila magkakilala ni Jesus Christ per se, historically. At nasaan na yung gospel na Jesus na tinuro niya nung wala pa si Pablo? Bakit po kay Pablo ang pinakamatanda sa gospel? Bakit po kay Pablo? Sino po si Pablo? Doon po malaking pagkakaiba natin. Yung tunay na gospel, ibinaba po kay Jesus. Bakit yung Matthew, Mark, and Luke, mas matanda pa yung sulat ni Pablo? Malaking question po yan. So, ngayon, ano pong pananaw namin sa Biblia? Katulad na sinabi ng Quran,
What remain intact al-muhaimin. Isa sa trabaho ng Quran ay kung ano pa'y natitirang may diwa ng katotohanan sa Biblia. Kung sinabi ng Biblia, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon, isang Diyos lamang. Naniniwala kami doon. We don't reject that. But not necessarily ito'y mula sa salita ng Diyos na may natitira pang diwa ng katotohanan ng Diyos. So yun po masasabi namin. Okay, so ibig sabihin po, ayon sa pagkaunawa ko, binabasehan nyo rin yung Bible as long as na hindi kumukontra doon sa Quran. Tama po ba? Lalo na po, ako po, gumagamit ng Biblia kapag ang kausap po po'y Christian. Pero hindi po namin siya batayan ng katotohanan. Ngayon, kapag sinabi ng Biblia, isa lang ang Diyos, wala kaming tutol. Naniniwala kami na doon pa yung diwa ng Biblia. Pero kung sinabi ng Biblia, ang Diyos po ay may katangahan, ang Diyos po ay kailangan, ang Diyos po, kung walang dugo ay walang kapatawaran ng Diyos, kung sinabi po ng Biblia, nagsisi ang Diyos, hindi po namin tinatanggap. Amen, okay. So, mayroon akong passage, hindi ko naman nabasa sa Quran. Apo. Kaya lang mayroon nakita kasi ako na quotation from Quran regarding the Sabbath. Apo. Yun. Guys ko lang i-confirm kasi may binabanggit ang Quran regarding the Sabbath, which is from the Bible, binabanggit yung Sabbath. Although maraming mga Sabbath. Apo. May nabanggit ang John, nasa laptop ko kasi di ko naakuha, na dapat ipangilin, yun yung sabi, na pagka neglect yung Sabbath, parang mas masahol pa daw sa unggoy. Hindi ko inaano yung eksakto, para gano'n ang, nasabi ko, sa loob ko. So, maging sa Quran, sa Muslim pala, iniuutos yung mangili ng Sabbath. Yun. So, ano bang tinutukoy doon sa Okay. Quran na ipangili ng Sabbath? Okay. Pangalawang tanong, naniniwala din ho ba kayo, kasi kay Moses, naniniwala kay Abraham, di ba? Si Moses, siyang nag-receive na yung 10 utos. So, naniniwala din kayo doon sa 10 utos. So, 65 plus. Ngayon, sa pang-apat kasi sa 10 utos, nandun yung ipang-anim na araw ginawa kasi creator ang God, di ba? Siyang lumikha ng langit. Nang ika-anim na araw, nang ika-7 araw, tumigil siya. At pinakabanal ayon sa Genesis. So, ewan ko lang dun sa Quran, pero minabanggit lang dun sa Quran regarding the Sabbath. Ano ba ang inyong pagkaunawa o paniniwala regarding dyan na sa Sabbath na tumutukoy sa ika-7 araw na iniutos ng Diyos ayon sa 10 utos na ipangilid at pagabanalin? Bago po kayo sagutin, pwede magtanong ng dalawang katanungan. Sa Sabatista po ba kayo? Oo, opo. Number 2, napanood niyo po yung debate ko sa YouTube tungkol sa Sabat kay Pakanya. Ay, hindi pa. Sabat po yun. Ang topic po namin Sabat, dito rin po ginanap. Gano'n. Gusto ko po panoorin po niyo. Buong-buo po yun. Pinagtanggol po niya yung Sabat, tinutulan ko po yung Sabat. Okay? Pangalawa, pakibasa mo nga chapter 2 verse 65. Ano po nakalagay dyan? 65. Sige. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At katotohanang nabatid ninyo sa mga sumuway sa kautusan ng bawal na pangingisda sa araw ng Sabado at aming winika sa kanila, kayo ay maging unggoy na kinasusuklaman at itinatakwil. Chapter 2, 65 po. Surah Al-Baqarah po. Makinig po kayo. Pag binasa niyo po yung kontekstong yun po ay patungkol sa kay Nabi Musa alayhisalam. Patungkol po sa Bani Israel. Ngayon, makinig po kayo. Patungkol po ito sa kay Nabi Musa, Propeta Moises, patungkol sa Bani Israel, patungkol sa mga anak ni Israel. Yun po ang salaysay sa malulhating Quran. Oo, inutos sa kanila yung regarding sa Yawmul Sab. At yung mga sumuway sa kanila, sabi sa Quran, at of course ayon na rin sa hadith ng Propeta Muhammad SAW, naging mga unggoy at naging baboy pa nga. Okay? Naging unggoy. For 3 days yun. Ngayon, sa kanila yun. Wala na kaming Sabat.
Kasi sakop po kami sa pangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, yung pong sinasabi yung 10 utos, hindi po kami tumuturing sa 10 utos. Hindi namin tinatawag na 10 utos yun at hindi po kami sakop ng turo ni Moises. Ano ba turo ni Moises? Ano ba yung 10 utos? Pakinggan po ninyo. Magbabasa po ako. Ito yung mababasa po natin sa Malakias. Tama-tama, comparative religion po ang karasid eh. Pakibasa mo nga yung sa Malakias, 4:10. 4:4. Alalahanin ninyo, ito na, bagal mo naman. Alalahanin ninyo ang kautosan ni Moises na aking lingkod, Pakinggan niyo. Kautusan nun ni Moses na aking lingkod. Tuloy. na aking inuutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Para sa Israel. Hindi tayo kasama. Hindi tayo kasama. Ngayon, Bible, biblically, ano pong mababasa natin pagdating kay Jesus Christ? Sabi ni Jesus Christ sa chapter 15 verse 24 ng Mateo, hindi ako sinugo kundi sa mga waglit na tuwan ng Israel lamang. Kaya may 12 alagad siya para hukuman ng 12 alagad ng Israel. Ngayon, paano na ngayon nung wala na siya? Sabi niya, ito. Pakibasa mo yung chapter 16, verse 8 ng Juan. Okay? Verse 16, verse 8 hanggang 10. Ayan. At siya, pagparito niya, ay kanyang susong. Magsimula ka muna sa 6. 6. Ngunit sapagkat sinalita ko ang mga bagay na ito sa inyo, ay napuno ng kalumbayan ang inyong puso. Gayunmay, sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paparito sa inyo. Dapat ako'y umalis. Sapagkat kung di ako alis, ang mga aliw ay hindi darating. Alam mo, sabi ng iba, Holy Spirit to. May Holy Spirit na dati pa. Hindi umaalis. Pero ito, dapat alis. Ha? Pag hindi umalis, hindi dati. Tuloy. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Tuloy. At siya, pagparito niya, ay kanyang susumpatan ang sanglibutan Tuloy. tungkol sa kasalanan Tuloy. at sa katwiran at sa paghatol. Tuloy. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. Tuloy. Tungkol sa katwiran, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Wala nang second coming. Hindi na ninyo ako makikita. Mamaya tanong niyo pa ako mamaya tungkol dyan. Tuloy. Tuloy. Tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. Tuloy. Tuloy. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin. Ngunit ngayon, hindi na ninyo matitiis. Hindi niyo pa maintindihan eh. Pero, kung siya, dali. Gayunmay kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ay kanyang sasalitain. Wala na po si Jesus. Sino po ang darating? Kailangan umalis ako. Marami pa akong gustong sabihin sa inyo. Hindi pa maintindihan. Dipitin. Hindi totoo yung I am the way, the truth, and the life. Yung truth niya, hindi truth ni Boy. Bakit? Sapagkat pagdating niya, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng ganang kanya. Kundi kung anong kanyang marinig, yun ang kanyang sasalitain. Ito po'y tao, ito po'y propeta. At ang paniniwala namin sa katauhan po ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Kung gusto niyong talakayin natin sa sunod, welcome na welcome po. Tao po, ang espiritu ng katotohanan ay tao po. Maraming salamat po. Pwede lang pong huling Sige po. magtatanong lang ako last na. Sige, tanong. Kasi Tapos magtatanong ako sa iyo, ha? Apo. Actually, Okay ba? Apo. Natutuwa lang ako nabanggit yung second coming kanina. so naniniwala na po kayo sa second coming ni Jesus Christ po? Apo. So ito po, ang tanong ko, yung
Hello po. So, doon po sa konektado doon sa second coming. Di ba, ang Islam po ay naniniwala rin po sa second coming ni Jesus Christ. Apo. Sasagot na ako. Hindi pa, Hindi ka ba? mag-ano ko lang po. Hindi kasi pag Yes. sasagot, Apo. sumagot ako, mahaba pa sagot. Sige po. Kasi kung sulitin mo ako po as a one true God believer, ito medyo tinatype ko siya sa notes ko kanina pa habang Ano po ang tanong niyo ulit kung? ulitin ko po. Kung yung according po sa pananampalataya Islam. ng Islam ay si Jesus din po ay babalik. Same ng knowledge ng Christianity. So, sa mga huling araw na siya ay babalik doon, ano po ba yung magiging role ni Kristo doon, ni Isa, na yung includes judging, tapos establishing righteousness and kumbaga leading humanity under God authority. So, how do we clearly define the nature of that authority? Makinig po kayo. Medyo malalim. Sa akin yun lang po marinig to. Sasagutin ko muna yung tanong niya tungkol sa Islam. Alam mo kapatid ng Das, ganito yan. Si Jesus Christ, ang tanging propeta sa paniniwala namin na hindi po patay. Siya po'y kinuha ni Allah subhanahu wa ta'ala na buhay. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ. Hindi nila siya napatay at hindi nila siya napako. Hindi kami naniniwala na napako sa krus Jesus Christ. Kinuha siyang buhay ni Allah. Nasa ikalawang baitang siya ng kalangitan. Buhay po si Jesus. Ngayon, yung salita, yung pong aral na babalik siyang muli, malinaw sa Islam. Sa Bible po, napakalabo. With all due respect, hindi tayo debate. Bakit po? Sa akin nyo lang marinig to. Sa Quran muna. Ano raw ang papel? Si Jesus Christ, babalik. Pero bago siya bumalik, babalik muna, mayroon munang usbong Imam Mahdi. Mahdi. Ang leader ng mga Muslim. Pangalawa, Al-Masih ad-Dajjal. Para maintindihan nyo, yun yung Antikristo. Yun yung Misaya na idideclare ng mga Hudyo. Kasi hanggang ngayon, nag-aantay sila sa Misaya, sa Kristo. Para sa kanila si Jesus, bula ang Kristo yun eh. Kami naniniwala si Jesus ang Misaya. Kristo. Kaya hindi kami Antikristo. Sila Antikristo, Anti-Jesus. Kami hindi Anti-Jesus. Because we love Jesus. Sabi sa Quran, siya ang Al-Masih. Masihullah, the Christ of Allah. Ang mga Jew, no. False prophet, false Messiah si Jesus. Kaya may darating. Ito yung Al-Masih ad-Dajjal. The deceiver. Ang Antikristo. Pagkatapos, darating si Jesus Christ. Saan? Sa Damascus, Syria. Pero hindi pa yung end of the world. One of the major sign. Ano po ang papel niya? Papatayin po niya ang Al-Masih ad-Dajjal. Papatayin po niya ang Antikristo. Hindi siya maghahari. Hindi. Then later on, mamamatay din siya. Okay? Shortcut ko na lang yun. Sa Bible, malabo po yung second coming. Kanina binasa natin, hindi na ninyo ako makikita. Pangalawa, yung pong tinatawag na barat darating, yun po ay questionable. Bakit po? Sapagkat alam mo ninyo, sa Mateo chapter 10 verse 23, ito mababasa natin. Ewan ko lang kung pwedeng maghanap tayo ng may tututol nito eh. Ito po yung gospel eh. Ito po yung katapusan ng pagtuturo niya. Kaya nga di ba nag-brainstorm tayo kamakailan, yung Matthew chapter 28 verse 19, dinagdag yun later on eh. Sapagkat ito yung kahuli-hulihan supposed to be. Ang pagkakasabi sa Mateo 10:23, datapwat pagka kayo'y pinag-usig nila sa isang bayang ito, ay magsitakas kayo tungo sa kasunod na bayan. Sapagkat sa katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyong matatapos libutin ang mga bayan ng Israel hanggang sa pumarito ang anak ng tao. Kailan natupad to? Itong malaking problema. Ito yung katapusan ng gospel eh. Inutusan niya yung 12, huwag kayong pupunta sa Pilipino, huwag kayong pupunta sa mga panguilong, huwag kayong pupunta, huwag kayong pupunta sa mga Amerikano, sa German, sa Russian, huwag kayong pupunta sa Hintil. Bakit? Pati sa mga Samaritan, kundi tangi sa mga Israelita lamang, sa Israel lamang. Pag inuusig kayo sa isang bayan, punta kayo sa kabila, hindi nyo matatapos ipangaral ng Ebanghelyo sa Israel. Darating na anak ng tao. Ang tanong, meron bang dumating na anak ng tao? Kung siya anak ng tao, hindi dumating.
Ha? Tapos, kung iba anak ng tao, walang dumating. Ang masaklap, chapter niya, sabi niya pa sa chapter 9, verse 1 ng Mark. Mark, chapter 9, verse 1. At sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangagkatayong ito na hindi matitikman ang anumang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumating na may kapangyarihan. To make the story short, tandaan niyo talata, challenge mo ng Karasid. Yung chapter 9, verse 1 ng Mark, false, ano yun? Lumalabas, false prophecy yun eh. Unfulfilled prophecy. Merong hindi mamamatay. Makita nyo na ang kaharian ng Diyos. Wala, patay lahat ng kausap niya. Matthew chapter 10 verse 23. Hindi nyo malilibot ang buong bayan ng Israel. Darating na anak ng tao, namatay na rin lahat. Namatay na. Hindi din dumating. Sabi ni Pablo, sa unang Tesalonica, tayo rin naman na nabubuhay, sasalubungin ng Panginoon sa lapap. At tayo mapapasa Kanya, magpakailanman. Hindi po natupad, sapagkat si Pablo po namatay, pugutan pa ng ulo. Ayon sa history. Yung ikalawang Tesalonica, pasensya na, yung tina-challenge ko yung mga tao. Ikalawang Tesalonica, ito challenge po ng Karasid. Yung unang Tesalonica, si Pablo po may sulat. Ikalawang Tesalonica, hindi po si Pablo sumulat. Kinontra po yung sinabi ni Pablo na darating daw si Jesus ng ganun-ganun lang. Magkakontra po yung unang Tesalonica at ang ikalawang Tesalonica. Kinontra po ng hayagan si Pablo. Yan po ang malaking problema sa Bible. Huwag kayong magagalit sa akin, challenge ko sa inyo yan. Tutulang po yung sinasabi ko sa inyo. Yung unang Tesalonica, sabi ni Pablo, aagawin na tayo ng Lord. Wala pong Lord na dumating. Hindi po dumating si Jesus. Kaya with all due respect sa'yo, nagkaroon ng napakalaking problema. Bakit? Yung pag-advent ni Jesus, kaya nga nagkaroon ng sekta-sekta eh. Nagkaroon ng saksi ni Jehovah sa mga palpak na hula. Nagkaroon ng Seventh-day Adventist. Pag si William Miller nang hula, 1844. Hindi dumating. Nagkaroon ng ano? Ha? Dakilang pagkadismaya. Ito naman si Ellen G. White, tumindig. Tama, yung date. Kanya lang hindi yung pagpunta ni Jesus sa earth. Doon sa tabernakulo ng kapisanan. Mantaki mo, tinwis pa oh. Kaya nagkaroon ng sektang Seventh-day Adventist. Kabayan, hanggang kailan kayo? Kumakanta Seventh-day Adventist, si Kristo'y darating, si Kristo'y darating, si Kristo'y darating sa wakas ng panahon, sa kuli-kuli. Sa kuli-kuli. Matagal na sinasabi yan, noong World War I pa. Wala akong Jesus na dumating. Ilang na lang po, ilang pong sekta ng Kristiyano, kayo magagalit sa kababayan. Real talk lang tayo. Para sa inyo to. Hanggang kailan kayo? Ilang sekta po ng Kristiyano, malapit na si Kristo. Naku, nagkagul. Tama na po. Napakapusyaw po na sinasabi ng Bible regarding sa so-called second coming ni Jesus Christ. I challenge yung mga kababayan, huwag kayong magagalit sa akin. Nakatindig po ang Karasid. Mula noon hanggang ngayon. Isa po yan sa mga napapatunayan po ng Karasid, napakarupok po ng aral ng Christianity regarding sa the so-called second coming of Jesus Christ. Malinaw yung Islam eh. Talagang babalik siya. Amen. Babalik siya. Andel siya sa rule ng Quran. Hindi siya maghahari. Sa bababa, tukoy na tukoy sa Damascus. Kaya nakita mo, nagkaganyan sa Damascus, Syria eh. Sa buong Bidalus Shams. Introduction na tayo sa major sign. Kapag nagdeklara ng mga Hudyo, nandito ng Messiah, eto na. Humanda na. Yan. Yan po ang masasabi ho namin. Kaya nga po, kita mo, Brother Dax, sana mag-open-minded ka. Basahin mo lahat ng talata ng Biblia regarding sa second. Kanina tuwa ako sa iyo, sabi mo, naniniwala ka sa second coming, pero wala kang talatang binigay. Sapagkat wala pong talatang second coming sa Jesus. Wala pong talata. Sa Bible po, regarding sa anak ng tao, wala pong sinabing yung anak ng tao, magbabalik muli sa ikalawang pagparito. Wala pong nakalagay. Kaya yung Daniel 7:13-14, suntok po sa buwan na ito'y si Jesus Christ. With all due respect. Challenge po, hindi para sa'yo. Para sa kanila. Kung gusto mong sumagot, walang problema yun.
Ha? Okay, maraming salamat po. Salamat. Ako na magtatanong. Okay ba? Sige po. Ako naman, okay. Kanina, sabi mo, ito clarification, hindi tayo debate. Sabi mo si Jesus ay may pagka-Diyos. Anong ibig mo sabihin na may divine nature, may pagka-Diyos? Saan natin mababasa sa Biblia na sinabi ni Jesus, ako'y may divine nature, ako'y may pagka-Diyos din? Para maging malinaw. Hello. Babasa ko ng verse na dito sa... Kay Jesus muna sana, Apo. sa kanyang bibig. Oh. Babasa lang po ako ng... Buksan ko lang aking application ng... Kasi medyo ano to... Sabi mo yung talata, baka alam ko. Sabi mo ano yung essence. Yung... siya ang express image. Siya ang Express image. Colossus 2:9. Kay Pablo po yun. Pakibasa mo. Babasa po ako. Wait lang po. Pwede ko pong babasahin si Brother Pwede. Rene. Kasi Pero, medyo kabayan, niningal ako. Papayagan kita. Kita mo yung babasahin mo sa Colossus 2:9. Di ba? Sapagkat sa kanyang nananahan ang buong kapuspusan ng Yes. pagka-Diyos. Nasa utak ng Karasid eh. Pero kapatid, hindi lang siya nasa kapuspusan ng pagka-Diyos, pati tao rin. Mag-ingat ka gamit ng Iglesia ni Cristo yan, ang talatang yan. Ang sinasabi ko sa iyo, meron bang sinabi si Jesus, particular sa Synoptic Gospel, yung mga sinabi niya, ako ay may divine nature, ako ay may pagka-Diyos. Tanong lang, kung wala, hindi mo tayo nagdedebate. Wala. Kung meron, okay lang. Huwag kang mag-alala, hindi tayo debate, hindi kita Okay po. iniipit. Pwede ka Gusto ko lang maging malinaw kasi sabi mo, si Jesus ay may divine nature, si Jesus ay may pagka-Diyos. Ngayon, si Jesus ba nung nangangaral sa Palestine, hayagan ba niyang sinabi sa tao, ako nga ay may divine nature, ako ay may pagka-Diyos? Wala po. Salamat po. Okay lang. Thank you. So, ilan talaga sinasamba mo? Isa, dalawa? Salamat. Sino po? Ang Ama. Si Jesus po, hindi mo sinasamba. Hindi po. Binibigyan ko siya ng paggalang kung ano yung dapat naglalapat. Ginagalang din namin siya. So, paano ka magdasal? Ama, ganon, Ama. Apo. Tapos, binabanggit mo si Jesus. Sa huli na lang po. Paano mo binabanggit? Sa pagitan ng iyong anak na sa Kristo Jesus na siyang aming Di parang iglesia rin. Yun nga ako umalis Parang iglesia rin. Kaya ako umalis Sa pamamagitan ng iyong anak na si Kaya umalis Jesus. ako sa paniniwalang yan. Okay. Brother Dax, enlighten me. Gusto kong ma-import. Meron ka bang kilalang apostol? Ito, linawin natin kapatid. Meron ka bang kilalang apostol na nung nagdasal po sa Diyos ay ginamit nilang sa pamamagitan ng iyong anak na si Yesu Cristo? Nung sila yung nagdasal. Gusto ko lang malaman. wala po. Wala. Salamat. At least ba, palakpakan natin si Brother. At least, brainstorming lang to. Siguro wala na ako So, paano? Ano yung religion mo ngayon? Ako po ay OTG. Ano yung OTG? One True God Believers. Ano yun? Pinarehistro mo ba sa Hindi SCC? po ako nag-rehistro kasi ang aking mga kasamahan ay mga Adventist. I'm sorry. Ang akin pong mga kasamahan ay mga tinatawag na Adventist na Trinitarian Believers, pero hindi po ako same ng yung usually gumagamit na ng terminology. Umalis na kayo sa 7-day. Ako po, hindi gumagamit ng Adventist na word na pag pinagpapakilala. OTG. So, paano? Saan yung gusaling sambahan nyo? Meron ba kayong Ano po kami? Online and... online? Pero meron po silang church. So, bago lang kayo? Hindi po. Actually, yung leader namin, yung mentor ko na hindi na po ako magabanggit na pangalan, wag na daw banggitin. So, Mentor mo? na siya po ang Siguro papuntahin mo kaya yun. O kaya ka mag-usap na lang kami. Sa Palawan. Palawan. Yung kanina kausap natin? Yes. O sige. Tinatawagan ko si Ustad Imran Salamat. Sa taga-saan ba si Ustad Imran Salamat? Saan si ano? Saan ba yun? Kaninang banggit na bayan na Palawan? Ano yun? Puerto Princesa. Hindi, yung kaninang sinabi ka namin kanina, sabi ng kasamaan ko. Batarasa. Yan ba? Sa Sheikh. Si Batarasa. Ha? Sabi niya Batarasa. Bakalasa? Batarasa. Batalasa, Ustad Imran Salamat. O baka naman pwede kayo mag-organize na ng formal debate, friendly debate. Actually, Sa Palawan. Ha? yung pong yung pong rabbi namin patungkol dyan sa One True God, hindi po nakikipag-debate eh. Okay. Kailan nagsimulan? Actually kasi, since way back 2000,
Ibig mo sabihin, panibagong sekta yan. Hindi po, kumaga, bumalik lang po sila sa original na paniniwala ng mga Seventh-day Adventist. Kaya nga po, yung mga reference na ginagamit ko sa Di ba debate, wala na sila? Wala nang ganun. yung mga pioneers, Oo. wala na po, pero yung knowledge sila, hindi po sa Oo nga, fundamental. kung yung knowledge sila, dati silang Unitarian, kayo na yun. Yung paniniwala ng dating latandang Yes. Sabadista, kayo na yun. Opo. So ngayon, umusbong kayo sa Pilipinas ngayon. Kumaga, hindi po kami umalis, pinagpatuloy namin yung knowledge nila. Yung dati. Opo. Pero Eh hindi si kami Ellen G. nagtayo. White, Trinitarian na. Paano yun? Hindi po yung Trinitarian, kaya may mga reference Hindi, ako. may libro ako, sabi niya, trios daw eh. Heavily trios. Heavily trios, pero sa mga pangunawa ng mga non-Trinitarian believers Adventists, hindi po yun ang paliwanag. Para sa'yo si Ellen G. White, hindi sa... Hindi po talaga sila. James White, Palagay ko, may, et cetera. kayo dapat magdebate, hindi tayo. No? Yung problema lang. So yeah, open question po. Sino pang gusto magtanong? Ayoko na, pinipigil ko sarili ko, baka mamaya mauwi sa debate. No? Apo. Kasi, so paano yan? One true God believer? Yes. Kasi pwede rin kami tawagin one true God believer eh, tama? Yes. Opo. Ngayon, ito ngayon. Sabi mo kanina, ang pangalan ng Diyos ay Tetragrammaton. Bagamat hindi mo alam yung pagbasa, ito tanong ko, Das, may tinuro ba sa Jesus na ang pangalan ng Diyos ay Yahweh o Yahuwah o Tetragrammaton, YHWH sa New Testament? Ano po ang tinuro niya? Ano po pangalan ng Diyos talaga? Salamat po Sheikh Salamat po. Jazakallah khair. Okay po. Mukhang malalim at malalim. Meron bang tinuro si Jesus kung sino po, ano pangalan ng Diyos sa New Testament? Kasi correct me if I'm wrong, sa Bible po kasi isa lang ang ginamit sa Greek, Krios o Kurios, Opo. na tinranslate Panginoon o Lord. Yes. Wala akong nabasang pangalan. Maliban sa mga sinadyang salin ng saksi ni Jehovah na ginawang Jehovah yung New Testament, which is wrong. No? Pwede po bang Sige. Sige po. si Brother Rene lang po ang Welcome sumagot? po. Subukan. Okay. Okay po natin ako po. Ako po ay hindi ko maisasagot yan kasi wala po akong nabasa. O yun ang natin si brother. At least hindi siya yung pag hindi niya alam tapos dito lang ng iba kunyari alam pero di ba? So maraming salamat. So wala na akong matatanong eh. Okay na. Tama, maraming. Basta hindi ko lang maintindihan sa iyo. Si Jesus ay divine nature may pagka-Diyos. Ano yung sabi? Pero hindi siya Diyos. Hindi po. Paano yung pagka-Diyos? Kumbaga parang ako po, parang kumbaga ayoko pong ihalin tulad sa tao kasi lalabas na parang Mike. Ay sorry po. Ayoko pong ihalin tulad sa tao na kasi lalabas parang ito ko ang supreme being sa isang tao. So, tulad ko na lang po na parang si Digong, si ex-president Digong ay ang ama. Sorry po, pero hindi po, pero nirerespeto ko lang kasi ko supporter ako. Tapos po, ang anak si Sarah. Same silang Duterte, pero hindi ko sinasabing pareho sila sa authority sa pagiging ang ama pa rin ng Hindi nga, lalabas dyan ito. Kung sasakyan ko yung paliwanag mo, yung Ama, Diyos, si Jesus ay Diyos, pero hindi sila pareho ang kapangyarihan, mas mataas yung Ama. Ganun ba? Nilalabas si Jesus, mabang Diyos. Ako po kasi... Iniiwas mo yung salitang Benitarian. Apo, hindi ko po kasi tinatawag talaga si Joseph. Yung mga divine, sabihin na lang natin. Kung hindi ka naniniwalang si Jesus ay Diyos o Diyos din, bakit mo sinabing siya ay may pagka-Diyos at may divine nature? Kasi actually, si Kristo po, sa Biblia, kahit po si Moises, tapos ang mga Pariseo, Eskriba, pwede rin pong tawagin Diyos, may pagka-Diyos din sila. Yun ang sinabi doon eh. Hindi, ginawa siya sa magandang balita, ginawa kang parang Diyos eh. Oo. Kay Pirahon. Opo. Parang Diyos po, hindi totoong Diyos. Oo, Parang pero, Diyos. yun po yung meaning nun. So si Jesus po, parang Diyos din. Pag sinabi mong para, Hindi ko po masabi, hindi siya Diyos. Hindi siya Diyos. Hindi siya Buong, Diyos. hindi ko po sasabihin na parang Diyos. Hindi siya Diyos. So, Yun po. ano siya? Ang sagot ko dyan, siya po, sa madaling salita, siya po, anak ng Diyos. Ano po yung nature niya? Ang nature niya. Oo, yung essence. Nung Ay, siya sabi po, mo kanina sa chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu. yes. Ano siya Diyos? Diyos ba o tao? Siya po ay
anak ng Diyos. Siya po ay anak ng Diyos, nagkatawang tao na may Nagkatawang tao. Ano siya dati? espiritu. Ngunong galing siya sa langit, espiritu Kung siya. espiritu ay Diyos, di Diyos din siya, ganun. Hindi po. Diyan po hindi na po ako makikipag... Opo. Okay po. Okay, si Jesus ay nagkatawang tao. Yes. Habang siya'y nasa mundo, ano siya? Tao o espiritu? Nung ano siya sa langit. Sabi mo kasi, nagkatawang tao. Yes. Yung nandito Nung naging nagkatawang tao siya, nasa lupa siya, ano siya, tao o tao espiritu? po siya, 100% tao, hinubad niya yung kanyang Pagka? yung katawang panglangit. Katawang panlangit. Anong tawag doon? Kanyang pagka-Diyos. Pero Pagka-Diyos. lalabas na parang magulo. No? Naglibog na. Naglibog ako eh. Parang lalabas nito para tayong mga lasing nito eh. Sorry po, no? Pero, hindi, ayoko. Pare, tagay ka muna, pare. Sa inyo rin yung galing na. Hindi ko maintindihan. Gusto kitang Kasi actually intindihin. naniniwala ako na, yes, hindi siya created. Hindi siya created. Yung ano, yung... Sinabi Diyan mo naman- kasi kanina, nasa sinapupunan siya. Yes. Oo. Hindi siya created. Hindi, naniniwala ko na yung sabi doon, di ba siya ang pinakapanganay sa lahat ng mga nalika, Opo. espesyal. Opo. So, Sir, pwede kayo mag-mic, sir. sige po, mag-mic ka na. Huwag po kayo kasi ako talaga. explain lang para maintindihan. Sa paniniwala ng Christian, Eh, pareho ba kayo na paniniwala? ay merong hindi similarity. Merong similarity. Pero merong Meron bagay na ding, hindi kami kasi bago ko lang nakilala siya. Ganun ba? Well, sa paniniwala nga Adventist at sa biblical kasi whether paniwalaan nyo Sir, hindi kasi Adventist po kayo, sir, ha? ito lang kasi yung Adventist, tuloy na si Diyos Jesus Jesus. Christ Oh. siya'y anak ng Diyos. Hindi siya anak as gaya ng tao. Kasi existed na siya bago palalangin ang buong mundo, pati ang mga anghel. Ang Ama walang pinagmulan. Si Kristo galing sa Ama, ipinanganak siya, hindi gaya ng pagkapanganak ng karaniwang tao ngayon. Galing siya mula sa sinapupunan. Medyo nasa sinapupunan o galing sa Ama. O parang halimbawa, si Eva, galing kay Adan. Wala namang, si Eva, wala namang nanay, walang tatay, di ba? Pinunit mula doon sa tadyang ni Adan. So, big sabihin, naging Eva yon. Yun lang ang yung pagiging Ang ating Panginoon, ang Panginoong Jesucristo, galing sa Ama, anak ng Ama, sa pamagitan na galing sa kanyang sariling katawan. Ngayon, so yun ang ating ayun ang Panginoong Jesucristo, yun ang paniniwala ng Kristiyano and then the Seventh-day Hindi, kayo po, Adventist. sir, paputol ko Ngayon, lang. Sir, nagmana si Kristo Seventh-day kung Adventist pa rin ho kayo? Oo. Sir, sa Seventh-day Adventist, siya po ang tunay na Diyos, sir. Pardon? Siya po ang tunay na Diyos. Para sa mga Seventh-day Adventist, siya po ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos, Ang debate po namin ni Mukada. sabi ni Jesus Christ, na ikaw ay makilala nila na, pangalan na ng isang Diyos. Yun. Sir Malinaw Rene, yun. Sir Rene, maputol kayo, Si pasensya na. Kristo, ang pagpapakilala, Sir Rene, siya'y anak ng Diyos. Sir Rene, Buktong na maputol anak. ko po kayo. Ang gusto ko lang po maging clear, kayo po ba ay Seventh-day Adventist pa rin po? Yes. Kasi yung mga nakalabang kong Seventh-day Adventist, ang mga paksahan namin, si Jesus po ang tunay. Kasi ako nga po ibig sabihin, Sa Adventist po, one God, three person. Si Jesus, siya din yung Yahweh. kasi ang Seventh-day Adventist, Si Jesus po, siya po yung Alpha. Si Jesus po, siya din po yung Eye, Asher, Eheye. Siya po yung I am, doon sa Exodo. Kayo po ba ganun din paniniwala nyo? Iba ang na? paniniwala ko, kung ano yung original na paniniwala ng Seventh-day Adventist. Di malinaw na sa akin. Di ba may- naku kayo, hindi na kayo ang katulad. difference lang, hindi yung, kasi ang Seventh-day Adventist ngayon, pumasok na yung Trinity. Okay. Yun. Yung pagiging anak ng Diyos kay Kristo, metaphor, deklarasyon. Pero ang original na paniniwala dyan, since sa panahon ni Ellen G. White, yan, literal na anak ng Diyos si Kristo. Na galing mismo sa
bahagi ng Ama. Nagmana siya. Kung ano yung katangian ng Ama, yun yung katangian ni Kristo. Okay po. Salamat so, po. sinabi ni Kristo na ang Ama ay dakila kaysa Kanya kasi Ama siya eh. Hindi namin pwede. Okay po. Siya iisa ang ugali, layunin, isipan, at katangian. Pero yung personalidad, mas dakila yung Ama. Kasi siyang una. Wala nang pinagmulan yung Ama. Si naintindihan ko Kristo na po. galing sa Ama. Maraming Yun salamat yung po. pagiging Diyos ni Kristo, hindi dahilan sa na magka-level silang lumabas na ano, kundi yung pagka-Diyos ni Kristo minana ng at galing sa Ama. Naintindihan ko na Yun. po. Kaya iisang silang Diyos sapagkat yung Ama ang tinutukoy na talagang Ano po, iisa silang kumbaga, Diyos? Iisa silang Diyos. Yung pagka-Diyos ni Kristo dahilan sa galing siya sa Ama. Di Yun Diyos ang din po ibig- siya. Ha? Di Diyos din po siya. O sabi nga doon sa Biblia kasi, tinawag siya ng Ama na Diyos. Hebreo. Sa Hebreo, 1:8. tinawag siya. Hebreo At 1:8. sambahin siya ng lahat ng mga anghel. Hindi naman pipwedeng sambahin yung So, tao. ilan po ang Diyos So, niya? sa makatuwid, Kung Ama po ay Diyos, at si Jesus din sinabi po ay mismo Diyos, ng Ama na ilang sambahin siya. Ilang po ngayon ang Diyos? Isang Diyos ang Ama. Iisa sila sa pagiging Diyos. Kasi yung pagiging Diyos ni Kristo, galing sa Ama. Hindi, si Jesus po, di ba, hindi siya ang Ama. Hindi siya yung Ama. Pero Iba- Diyos din siya, sabi nyo. Diyos siya sapagkat galing siya O sa ngayon, Diyos. kung Ama po ay Diyos, at ang si Jesus ay Diyos, ilang po ngayon ang Diyos? Iisa ang pagiging Diyos ng Ama. Yung pagiging Diyos ni Kristo, ayan, ang pagiging Diyos ni Kristo Kasi nililinaw ko lang ay ha. dahilan sa pagiging galing niya tayo, sa sir, Ama. iisa po ang pagkatao natin. Kaya lang pag tinanong, ilan tayong tao ngayon? Tama? 1, 2, 3, 4, 5, Ang 6, Biblia, 7, pag kasi nagsinabi, may Ama ang anak. Apo. Naintindihan ko na. Ay, Medyo kasi yun nalilito lang po medyo- ako kasi sabi nyo. Hindi lang kasi may Opo, ano yun doon. hindi, Kasi mayroon pong- spiritual kasi yung pagkaunawa doon. Hindi, kasi po ganito yan. Sir Rene, maganda ma-brainstorm natin yan. Ano? So, Kasi yun lang ganito. po yung yun lang aking Salamat ano lang po. din doon. Wala, Lumalabas pala, ngayon ay naging naliwanagan tayo, ayon ka rin kay Sir Rene, hindi na po siya yung classical Seventh-day Adventist. No? So, hindi na siya yung kilala nating Seventh-day Adventist. Opo. No? Hindi. Sir, regardless kung sa ngayon, problema nyo yan eh. Hindi na namin sakop yan. Kayo na ang bahala dyan. Kasi para sa mga Seventh-day Adventist, tiwalag kayo. Para sa kanila, Hindi pa sa tiwalag. hindi pa ba? Kaya pala yung mga... Kasi ang Seventh-day Adventist, meron pong... Hindi sir, naniniwala pa Merong iba't ibang dahil naniniwala kayo sa Trinity. May iba-iba kasi yung pag-aunawang Adventist. Sir, pasensya na po kayo, sir. Paputol ko na po kayo, sir. Lumalabas kasi, sir. Iba po kayo sa mga Seventh-day Adventist na kausap namin. With all due respect. Kaya naintindihan ko, ayaw nyo magpa-video kasi ayaw nyo pang umalis dyan. Para magtatayo kayo ng panibago, etc. Ay, hindi. Kasi yun nakasalumuha ko na po yung mga Reformed Seventh-day Adventist, kakaiba din po sa Seventh-day Adventist na iba. Yung Seventh-day Adventist po, nakaraniwang kilala rito na may church, gusaling sambahan, the Seventh-day Adventist Church, naniniwala sa Trinity, naniniwala si Jesus ang Diyos, naniniwala siya ang Yahweh. Naniniwala na ang Diyos ay may tatlong persona. Kayo po iba pala paniniwala nyo sa kanila. Ang aking panil, kung ano yung original kasi nagkaroon ng kasi ng pagbabago Sir, ang Seventh-day pagdating sa Adventist, original, na nagpasimula yung Trinity noong 1930 kayo na po at yan, saka sir. 80. Usapin na yung internal yan. Hindi na po kami kasama doon. Apo. Ang masasabi ko lang, Mr. Director, kung gagawin mo example si Eva at si Adan, sabi niya si Eva galing sa tadyang ni Adan. Si Adan po tao. Si Eva, ano po siya? Tao din. Ilang tao ngayon? Dalawa. Kaya mo sasabihin mo, ang Ama ay Diyos, at si Kristo galing sa Diyos, sa sinapupunan niya, at si anak, lalabas dalawa. Hindi niya maiwasan yung dalawa talaga ang Diyos eh. Sasabihin mo, may pagka-Diyos siya, Diyos din, mababa siya, hindi siya mataas, may Diyos pong mataas, may Diyos pong mababa. Ganyan po natin maunawaan niya, with all due respect. Dalawang Diyos. Yung pong mahirap. Yung pong mahirap. Liba na lang kung nag-fusion. Para bagang halimbawa, yung anak ko, ako meron.
Yung anak ko Nero. Ako Mr. Rene, ang maganda ho niyan, Isang Nero. Mr. Rene, ang maganda ho niyan, kung may mababasa tayong hayagan sa talata. Kasi sabi ni Jesus, I said nothing in secret. Wala akong sinabi sa lihim. Ngayon, ito ba namang bagay nito, kailangan pang maging misteryo sa atin? Malinaw ng kanyang pinahayag eh. Ikaw ang kaisa-isang Diyos na tunay. Tapos ang kwento. Wala nang iba pang may pagka-Diyos, may parang pagka-Diyos, may lahing Diyos, may parabang may mukhang Diyos. Wala nang ganon. Monon, alitinon, teyon. Kaisa-isang Diyos na tunay. Ngayon, yung titulong Diyos din, doon ako naguguluhan. Doon po ako naguguluhan. Kasi binanggit niya Isaias eh. Direct, binanggit niya Isaias eh. Sabi ng Diyos sa Isaias, may Diyos ba liban sa akin? Ngayon, kung meron pang iba, meron, mababa lang sa akin. Meron, may pagka-Diyos. Meron din, na parang Diyos din. Ano sabi niya? May Diyos ba liban sa akin? Ako'y walang nakikilalang iba! Wala. Ako'y walang nakikilalang iba. Mr. Ray, director po yan. Tayo po mag-usap. Ano po? Sa akin kayo siya po ang director eh. Mr. Ray, may Diyos ba liban sa akin? Ako'y walang nakikilalang iba. Ako lamang ang Diyos, wala nang iba pa. So, ganun po kalinaw. So, yun lang po. Next time tayo naman mag-brainstorming. Sir, binabanggit niya yung sa 17.3, mali ang pangunawa niya sa 17.3, palagay ko eh. Ano yun? Yung sa 17.3 sa binabanggit. 1.17.3. Mali yung pangunawa mo kasi narinig kitang binanggit mo eh. Na ikaw ay makilala nila na Yes. isang Diyos. Yes. Walang debate, walang debate. Hindi po ito debate. Hindi kasi singular yun, singular ang ama yun. Oo, Iisang Diyos. natunay. Ang tinutukoy sa ang ama. Oo, ngayon meron pang isang hindi tunay. Walang sinasabing hindi tunay. Oo, ano yung gusto mo kayo watik doon? Ang tinutukoy ng iisang Diyos na tunay na ama, Ama. yun yung ama. Wala namang dalawang ama. Ayun. Anak, pero At mayroong anak. Nakasama din? At siya yung sinugo, bugtong na anak. Ano, Kasi pinakagay ba? Kristo- Hindi, Brother, may tanong ako. Dali. Tapos walang debate. Dito kayo magtanong sa akin. Dito kayo magtanong. May Diyos Ama. Dito kayo magtanong, bro. Dito kayo magtanong. Brother Rene, umuusok na yung puwet mo eh. Ba't di kayo dito na lang kayo? I-clarify na Ganon lang. din eh. Ustad. Ganon din eh. Ustad, Oo. i-clarify natin kang ustad. Tapos i-question Dito mo. kayo magtanong. Hindi dyan ng ano nyo. Astad, itatanong ko sa kanya kasi meron daw Diyos Ama. Hindi, dito. Hindi siya ang kausap Sige, natin okay. eh. Ngayon, kung gusto nyo pagtanungan, dito kayo. Para maging fair sa atin. Kasi nagugulo yung setup natin eh. Okay. Gusto nyo pala ganyan eh. Ba't tayo nyo humarap? Di ba? Okay po, wala po. Malaya naman ho kayo. Walang pumipigil sa inyo, Brother Rene. Dito kayo mga twira. Okay. With all due respect ha, alam ko parang matanda kayo sa akin. Umuusok na upit nyo eh. Ilabas nyo na rito. Dito na kayo. Pwede naman. Huwag na kayo matakot sa Mother Church nyo. Total, ganun din eh. Kasi iba na rin naman paniniwala. Para kayong nagtatago niya sa misis niya na meron kayong iba. Ang inaano ko lang naman, yung paniniwala, whether... Dito na lang dito na lang. Oo nga, dito na lang para maging liwanag. Halimbawa, tingnan nyo ha, titindig ako. Hindi debate. Hindi ako naniniwala na si Jesus ay merong pre-existence. Wala pong ganon. May pinanggalingan. Wala pong ganon. Hindi ako naniniwala na si Jesus may pre-existence. In fact, yung buhay niya binigay ng Diyos eh. Dinilika siya sa chapter 5, verse 26 ng John. Challenge ka. Pangalawa. Kung ang tinutukoy mo yung sa John, luwalatiin mo ko, kagaya ng kaloti ang tinaglay ko, bago pa man ang sanlibutan. Alam mo, sinabi rin ni Pablo yan eh. Basahin mo sinabi ni Pablo sa Efeso. Ayan mo. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanglibutan. Si Pablo pala pinili na. Wala pang sanlibutan.
Ibig mo sabi, umiiral na si Pablo. Laki ng problema niya, Dash. Ha? Muntakin mo. Sabi mo sa babae, Felipe, noon pa man mahal na kita. Wala pang mga langit. Umiiral ka na nun. Muntakin mo si Pablo. Pinili niya na tayo. Bago pa man ng sanlibutan. Ano yun? Umiiral na si Pablo? Nalabas, may pagka-Diyos din si Pablo. Amoy, masarap to. Sabi ko sa inyo, ang karasid ang kausap nyo. Ha? Anong talata daw siya eh? Epeso 1:4. Ang sarap kausap ang karasid, sabi ko sa inyo. Ha? Maraming salamat po. Tanong, mga brother, tanong. Ay, mga estudyante ng comparative, ha? Peso, 1:4. Oo. Ayon sa pagkapili niya. Sa atin, no? Marami na pala sila. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya ay bago itinatag ang sanglibutan. Uy, Bago itinatapos ang Tayo'y libutan ha? manan ng mga banal. Ibig sabihin wala pa sa libutan. bago pa tayo maging banal, Maging banal at walang dungis harapan niya. ibig mo sabihin, ulitin mo pagbasa ko. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Peso kanya, 4. bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa Sabi pag-ibig. ni Pablo, na ayon sa pagkapili sa atin. May mga kausap siya doon eh. Sabi natin mga Kristiyano yun. Di ba? Ayon sa pagkapili sa atin, upang tayo ay maging banal. Banal na At walang dungis, wala pa ang sanlibutan. Sila'y pinili na, sila'y binabanal na, walang dungis, wala pa ang sangsinuko. Nauna pa sila. Paano ngayon to? Nakita nyo mga kababayan? Parang yun yung laging inigit ang ulo. Katulad na sinabi niya kanina sa Colossus 2:9, sapagkat sa kanya nananabong pagpuspusan ng pagka-Diyos. Hindi lang po kay Jesus yun. Sa tao din. May talata, kapuspusan ng pagka-Diyos upang kayo mapuno ng kapuspusan ng pagka-Diyos. Paano? Diyos din yun. Kaya yun ang nakita nating problema dito, Brother Dash. Alhamdulillah, Muslim kami. Apo. Ha? Ayan. Tanong. Ikaw, Brother Dash, ang magsasabi kung tapos na o hindi pa. Pa? Ikaw magsasabi kung tapos na o hindi. Ilang tanong pa gusto mo? Hindi na po. Medyo sumakit na po yung ulo. Pwede po natin ituloy. Kumain ka muna tinapay, di mo. Si Brother Rene naman, next time. Ha? O tanong. Dalawang tanong. Tigdalawa kami. Gusto ko lang ibigyan din yung 1:17 eh. Kasi parang malabo yung pandinig ko kanina na sinasabi na kasama si Ito. Okay, Brother Jun. Ito sa mga kababayan, kay Karas ito maririnig. Maganda yung sinabi ni Brother Jun. Basahin natin 17:3, kapatid. Siya pagbasahin mo si Iglesia. para gusto kong mabigyan ng linaw. 1:17-3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay sa Jesucristo. Anong problema dyan? Wala, malinaw. Isa lang ang Diyos na tunay, si Jesus ay sugo. Ngayon, totoo bang yun ang gustong paniniwala na gusto ni Jesus Christ na iukol natin? Kasi sa Quran, wala nang problema eh. Diba? Jesus ng Quran, ano ka ba? Sabi niya, sugo siya ni Allah. Diba? Sabi niya, Qala inni Abdullah, atani al-kitab, waj'alani nabiyya. Ginawa niya akong propeta. Ngayon, Jesus ng Bible. Jesus ng Bible! Ano ba ang gusto mong paniniwala na gusto mong iukol namin sa'yo? Pakibasa 17, 21, 22 ng 1. Lakasan mo, dahan-dahan lakasan mo. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may suma sa atin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako ay sinugo mo. So that the world may believe that you
have sent me. Hindi po sinabi, upang ang sanlibutan ay maniwala na ako ay may divine nature din, may pagka-Diyos din, na parang Diyos din, mukhang Diyos din. Mawalang galang sa iyo. Ang linaw po ng talata. Sugo. Ngayon, yung bang sugo? Pero define sugo para may... Define sugo. Ano ba yung sugo? Ano ba yung sugo? Hindi napasubo, ah. Kasi doon tayo nagkakaano eh. Parang mali interpretation nila sa sugo. Sinugo, inutusan. Saan sa inutusan? Pakibasa yung 15:24 ng Mateo. Sugo. Kasi may narinig ako ganyan sinabi na, sugo? Di anak. Datapwat at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Tama? Kasama ba Ano? Pilipinas doon? Bro, ako may tanong ako, bro. Di ba sabi mo kanina, naniniwala ka na si Jesus ay galing sa sinapupunan ng Diyos? Tama po ba? Opo. Opo. So, tanong ko lang, yung attribute po ng Diyos, nakuha niya rin po ba? Yes po. Pero hindi ko po sinasabing kumbaga literal na Opo. yung meron lang siyang sorry po no. Nakuha niya kung ano yung meron sa Ama but not necessary po yung title ng pagiging God kasi yung God po yun po yung title. So hindi pa ako naniniwala na yung title ni Kristo ay God. So siya po bagamat isinugo siya ng Ama, mayroon po siyang katawang galing sa Ama, yung nature na galing sa Ama. Kasi Hindi po, doon yung siya tanong ko galing. lang po yung attribute. May nakuha po ba siya ng attribute katulad ng karunungan, katalinuhan? Yes. Nakuha niya po. Opo. Bakit po ayon sa Lucas 2:52, si Jesus ay may mga po na hindi alam. So, kailan po ba talaga si Jesus naging Actually, marunong? tama po. Wala po tayong kontra sa verse na yan. Salamat po sa nabanggit nyo. Yan po ay... Kasi po lahat po ng inutos ng Ama sa kanya, yun lamang po ang kanyang sinusunod. Kaya may mga bagay na hindi talaga siya gumagawa ng saganang sa kanya lamang, Opo. kundi saganang sa Ama. So yun lamang po ang sagot ko. Kasi basahin ko lang po yung talata. He grew in wisdom and knowledge. Yes. And he was very pleasing to God. Apo. At lumalaki si Jesus sa karunungan. Ulitin mo. Mali. At lumaki. Lumago. At lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay ng lugod sa Diyos at mga tao. Ikaw makailan na siya natuto. Lumago sa karunungan. Pag sinabing lumago, na-improve, na-upgrade. Dating di mo alam, wala. Di ba? Na-upgrade ka, natuto. Ito ba yung karakter ng Diyos? Hindi. Ang Diyos po all-knowing. Gusto natin makita yung talata. We told dito debate, Okay po. ganun lang. Ngayon, ano ba yung Diyos? Ang Diyos ay hindi tao. Bilang 23:19. Ni anak ng tao na magsisinungaling. 11:8 ng Oseas. Maraming salamat. Okay na po. Okay na. Salamat. Conclusion. Yeah. Matas. Sa madadala, ha? Ano mo? أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. No way you cannot destroy my faith, you cannot destroy my love for the Prophet Muhammad. No